Serbisyong totoo. DZWB. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZWB. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB. Super Radio. DZWB. Super Radio number 1. Oras, alas 3:30. Kaya marami po ang mga farmers na hindi nag-harvest ng pananim. Dahil mababa yung presyo, mas malulugi sila kung sila po ay mag-harvest pa at dalhin dito sa mga trading areas, mga palengke, yung gulay nila. So, nasa farm po yung mga gulay nila at yung mga repolyo po nila nasisira na po sa farms nila. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Hindi ito makakabuti doon sa may mga hawak na dolyar dahil mas mababa ang palit. So makikita agad nila na pagka nagpunta sila sa bangko, mas mababa ang makukuha nilang kapalit ng dolyar na pinapalit nila sa mga bangko. Hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Balita Na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito at mainit na komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako naman po ang inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, halaga ng piso kontra dolyar bahagyang lumakas matapos ang inanunsyong tigil putukan ng Amerika-Iran. Pero paglakas muli ng piso, hindi pa mararamdaman sa presyo ng langis ayon sa isang ekonomista. Presyo ng mga pangunahing bilihin walang magiging paggalaw sa buong buwan ng Abril ayon sa Department of Trade and Industry. Bilang ng mga walang trabaho nitong nakalipas na Pebrero bumaba sa 5.1% mula sa dating 5.8% noong Enero ayon sa Philippine Statistics Authority. Pamahalaan sasamantalahin ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran para mapataas ang antas ng supply ng langis ng bansa. Pag-amyenda sa oil deregulation law na papanahon na ayon sa Department of Energy. Hiling ng House Committee on Justice na humarap sa pagdinig ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang umanay dating tauhan nito na si Ramil Madriaga pinagbigyan ng isang korte sa Maynila. Kontratistang si Sally Santos, isiniwalat na nagdala siya ng aabot sa 1.7 billion pesos kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. At sa detalye ng mga balita, bagyang lumakas ang piso kontra sa US dollar matapos na magsara ang palitan sa 59 pesos and 43 centavos kahapon. Kasunod nito ng anunsyong tigil putukan ng Iran at Amerika sa loob ng 2 linggo ayon sa Bankers Association of the Philippines. Mas malakas ito ng 9 na sentimo kumpara sa naitalang palitan na 60 piso at 33 sentimo noong Martes.
Matatandaan huling nagsara ang piso malapit sa 59 peso level noong ika-24 ng Marso kung saan pumalo ito sa 59 pesos and 95 centavos kontra sa dolyar. Umaga na, balita na! Makabubuti para sa bansa ang bahagyang paglakas ng piso kontra dolyar matapos itong magsara kahapon sa 59 pesos and 43 centavos. Ayon sa ekonomistang si Profesor Emmanuel Leyco, nababawasan dito ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at lumalakas ang kakayahan ng Pilipinong bumili ng imported na produkto. Kasi net importer tayo no? At ang ginagamit nating pang-import ay dolyar. Mamimili tayo ng dolyar, gamit natin ng piso. So kung mataas ang presyo o mataas ang palitan ng piso kontra dolyar, mataas din ang presyo ng mga ini-import natin dito. Pero pagka bumaba naman ang palitan ng piso kontra dolyar, makakabuti yan doon sa ating importation. Pero nilinaw ni Leyco na hindi agad mararamdaman ang paglakas ng piso kontra dolyar sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Problema natin, pagka pataas, mabilis. Pagka pababa, maraming mga dahilan, maraming argumento, katulad ng petrolyo. Ang sinasabi nila, ang batayan yan is yung replacement cost, yung current price sa world market. Kahit na binili nila ng mas mababa nung isang buwan, walang $100 per barrel yun. Ang tinitingnan nga natin para mga nasa 60 level ang bilihan ng oil kada bariles. Pero ngayon, nasa more than 100 na. Kanina, bumaba sa 100, hindi agad natin makikita ito sa merkado. Sasabihin nila, teka muna, kasi nabili namin yan mataas. Ang tinig ng ekonomistang si Profesor Emmanuel Leyco. Umaga na, balita na! Inanunsyo ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na mananatili ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong buwan ng Abril sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Roque, pinulong ng Department of Trade and Industry ang mga kinatawan ng mga manufacturer ng mga bilihin noong Lunes at pumayag ang mga ito na huwag munang galawin ang presyo ng ilang produkto. Kabilang sa mga bilihin na hindi gagalaw ang presyo ay ang sardinas, corned beef, meatloaf, Pinoy pandesal, sabong panlaba at iba pa. Pinayuhan din ni Roque ang mga mamimili na kunin ang listahan ng 205 produkto na sakop ng basic necessities and prime commodities na hindi pa tataas sa mga presyo para magsilbing gabay sa pamimili. Umaga na, balita na! Maaring bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas sa bansa kung hindi matutugunan ang krisis sa enerhiya. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Agriculture Under Secretary Asis Perez na apektado ang pagsasaka ng palay dahil mataas ang presyo ng langis at naiipit ang supply ng abono kung saan posibleng maapektuhan ang mga itatanim sa buwan ng Mayo at Hunyo. Dagdag ni Perez, hindi makikitang solusyon ng pag-angkat ng bigas para maibsan ang kakulangan sa supply nito. All the countries in the world are doing the same. They're experiencing the same situation, sir. So ang sinasabi niyo po is posible na wala rin tayong mapagbilhan. That's possible. We've seen that in the case of India and also in other countries. Whenever there's a tight situation, They stop selling. Is to stop selling. Ang mga tinig ni na Assistant Secretary Asis Perez ng Department of Agriculture at Senador Bam Aquino. Iminungkay naman ng grupong Bantay Bigas na makabubuting magkaroon ng direct intervention ang pamahalaan sa usapin sa halip na mamahagi ng ayuda sa mga magsasaka. Para sa amin
ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000, higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos, support subsidy sa bawat magsasaka, at sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Saan kukunin ito? Meron 200 billion na unprogrammed fund. Bakit hindi gamitin sa production? Bakit aasa pa tayo sa pag-import? Ang tinig ni Cathy Estabillo ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho nitong nakalipas na Pebrero kumpara noong Enero. Batay sa February 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority nitong Pebrero 2026, ay may 2.66 million o 5.1% ang walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa naitala na 2.96 million o 5.8% noong January 2026. Gayunman, mas mataas ito kumpara noong February 2025 na nasa 1.94 million o 3.8% ng labor force. Bumaba rin ang underemployment kung saan nasa 5.84 million ang underemployed nitong Pebrero na mas mababa sa 6.35 million noong Enero. Umaga Na, Balita Na! Nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development of DepDep na maaaring pumalo sa halos 500,000 ang mga Pilipinong walang trabaho ngayong taon. Sa joint committee hearing ng 13 komite sa Kamara, sinabi ni DepDep Secretary Arsenio Balisacan na maaaring umabot sa nabanggit na bilang ang mga walang trabaho kung uuwi sa bansa ang 25% ng mga OFW mula sa gitnang silangan. Dagdag ni Balisacan, posible ring umabot sa 150,000 hanggang 600,000 ang bilang ng mga Pilipinong posibleng madagdag sa kategorya ng mga mahirap kung darami ang mawalan ng trabaho. Dahil dito sinabi ng kalihim na nagtabi na ang Department of Budget and Management ng mahigit 200 bilyong piso para tumugon sa krisis, habang pinagtitipid na rin ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more high prices scenario staying with us for quite some time. Ang tinig ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Sasamantalahin ng pamahalaan ang 2 linggong ceasefire na napagkasunduan ng Amerika at Iran para mapataas ang antas ng supply ng langis ng bansa. Sinabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang panayam sa kanya ng Palace Press ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, umaasa sila na ang 2 linggong ceasefire ay makapagpapalawig ng mas magandang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran kung saan hangad lamang ng lahat na matapos na ang gulo. We'll take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further. Bagamat hindi sapat ang 2 linggong panahon para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo, umaasa pa rin si Pangulong Marcos na mangyayari ito kapag lumuwag na ang pagbiyahe ng langis sa Strait of Hormuz. That will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaga Na, Balita Na! Napapanahon na para kay Energy Secretary Sharon Garin na amyendahan ang Oil Deregulation Law sa gitna ng naranasang krisis sa langis ng bansa. Ayon kay Garin, makabubuti kung gagawin ito para makatugon ng gobyerno tuwing nakararanas ng krisis ang Pilipinas.
when there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens, as pointed out by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away. Ano? And then, on the other hand, DOE cannot stop this. We can monitor, we can watch it, we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens. Dagdag ni Garin, hindi pa masasabi kung bumalik na sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa mga nasirang oil facility. Kaya mayroon pa rin posibilidad na tumaas ng hanggang 200 piso kada litro ang presyo ng diesel. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Umaga na, balita na! Umakyat sa 373 ang bilang ng mga nagsasarang gasolinahan dahil sa epekto ng sunod-sunod na mega oil price hike. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Suaño, tagapagsalita ng Philippine National Police, mas mataas ito kumpara sa 370 nagsara na gasolinahang naitala ng PNP noong Martes. Batay sa nakalap na datos ng PNP, pinakamataas ang bilang ng mga nagsarang gasolinahan sa Cordillera Administrative Region na may 79 na nagsara. Sinundan ito ng Cagayan Valley na may 43 at Bicol Region na may 36. Kaugnay nito, patuloy na binabantayan ng PNP ang aabot sa mahigit 14,000 gasolinahan sa bansa upang masiguro na walang mananamantala o iligal na mag-iimbak ng mga produktong petrolyo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras, 3:46, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, balita na! Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio #1. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. DZBB Super Radio #1. Umaga na! Balita na!
Mahigit 700 pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat ng mga otoridad sa San Rafael, Bulacan. Nakatutok sa balita na yan si Pamela Adriano. Pam! Umaabot sa tinatayang 915,000 pesos ang halaga ng nasabat na puslit na mga sigarilyo sa barangay Pinak-Pinakan, San Rafael, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Protom Guevara, hepe ng San Rafael Municipal Police Station, naaresto sa operasyon ang 48 anyos na suspect alias Berto, residente ng Valenzuela City. Habang nagsasagawa umano ng oplansita ang mga pulis, pinarang isang van para sa routine verification. Napansin umano ng mga pulis ang mga kahon ng sigarilyo sa loob ng sasakyan ng voluntaryong buksan ng driver ang pinto nito. Dito na napag-alaman ang mga ito ay mga puslit na produkto na walang kaukulang permit at dokumento. Nasamsa mula sa suspect ang 61 kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo kabilang ang paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ako si Pamela Adriano ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Umaga na, Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, pinagbigyan ng isang komite sa Maynila ang hiling ng House Committee on Justice na payagan si Ramil Madriaga na humarap sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel, naglabas na ng court order si Manila Regional Trial Court Branch 21 Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte. Nakasad dito na granted ang hiling ng komite na dumalo si Madriaga sa pagtinig sa ika-14 ng Abril sa Batasan Complex sa Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nabatid na kasalukuyan nakakulong sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga na dati umanong bagman ni Vice President Duterte. Una nang sinabi na tetestigo si Madriaga patungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Umaga na, Balita na! Pinagkokomento ng Korte Suprema ang House of Representatives at iba pang respondents sa petisyong inihain laban sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito ng pagtalakay kahapon ng Supreme Court Unbanking Guild sa mga petisyon na inihain nina Attorney Israelito Torion at ng Vice Presidente. Pinagsama na rin ang mga petisyon habang binigyan ng 10 araw ang mga respondents na magbigay ng kanilang mga komento kaugnay sa petisyon. Nabatid na kinukwestiyon ng Vice Presidente at ni Torion kung naaayon sa saligang batas ang proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo na tinatalakay ng House Committee on Justice. Hinihiling ng kampo ng Vice Presidente na maglabas ng temporary restraining order ang korte laban sa pag-usad ng impeachment process. Itigil ang anumang hakbang na may kinalaman dito at ideklarang unconstitutional ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Umaga na, Balita na! Pinuna ng ilang miyembro ng minorya sa Kamara ang paghahain ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, akala siguro ng Vice Presidente ng SC ay Sara's Court na pwedeng laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Si De Lima ay endorser na ikatlong impeachment complaint laban kay BP Duterte na kasalukuyang tinatalakay ng House Committee on Justice. Tahasa namang sinabi ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang BP Sara nagipit sa Supreme Court kumakapit. Ayon kay Sendanya, sa paghingi ng saklolo ni Duterte sa Korte Suprema, malinaw na wala talaga siyang balak na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya at natatakot itong lumabas ang mga ebidensya at katotohanan. Diin ni Sendanya ang lahat ng proseso na ginagawa ng House Justice Panel ay sumunod sa konstitusyon, sa rules of impeachment at kahit sa mismong kautusan ng Korte Suprema.
DZBB. Isiniwalat ng kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction na nagdala siya ng aabot sa 1.7 billion pesos kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at 6 na opisyal ng DPWH sa Sandigan Bayan, sinabi ni Santos na para ito sa 42 proyekto sa Bulacan kung saan ipinahiram niya ang kanyang lisensya kay Hernandez noong naninilbihan pa ito sa DPWH. Aabot sa 400 million pesos ang inilabas na pera sa isang transaksyon sa Land Bank kung saan itatawag lang umano niya ito sa manager ng bangko at kukunin na niya makalipas ang 5 oras. Sinabi rin ni Santos na inilalagay nila ang mga pera sa kariton at dinadala mismo sa tanggapan ng DPWH Bulacan 1st District Engineer Office kung saan tanging si Hernandez lang ang kanyang katransaksyon. Nakatanggap din umano si Santos ng kabuuang 86 million pesos na royalty fee para sa pagpapahiram niya ng lisensya kung saan may sariling matrix si Santos na nakalista ang bawat proyekto. Samantala, sinabi naman ni Associate Justice Carl Miranda na mula 2021, aabot na sa 157 projects ang nakuha ni Santos mula sa DPWH, kung saan 42 dito ay mga flood control projects at karamihan dito ay pinahiram lang ang kanyang lisensya. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sa ibang mga balita, hinihikayat na ng pamahalaan ng mga Pilipino sa bansang Lebanon na umuwi na ng bansa matapos i-anunsyo ng Israel na hindi kasama sa tigil putukan ng nabanggit na bansa. Nabatin na sinimula ng Israel ang pag-atake sa Lebanon matapos na umatake ang grupong Hezbollah bilang pakiisa sa bansang Iran. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon pang 8 chartered flight ang bansa para sa mga nais bumalik sa Pilipinas na apektado ng giyera sa rehiyon. Pero kakailanganin naman rito ang mahigit 7 bilyong piso para mapauwi sa bansa ang nasa 400,000 OFW na apektado ng giyera. All told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Nagpaalala muli si Kakdak sa mga apektadong OFW na sundin ang mga abiso ng host countries dahil sila ang may kontrol sa kani-kanilang mga teritoryo. At merong mga ilang inanunsyo na mga curfews, merong mga inanunsyo na advisories, ang ilang host governments o samut-sari all across the Gulf. Kaya patuloy lang ang ating magbamanman ng sitwasyon sa larangan na ito. Ang tinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Umaga na, balita na!